under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roars, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. And I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon dahil muli na naman po tayo nagkasama-sama sa gabing ito upang patuloy po na mag-aral ng kanyang mga salita. At ang isang magandang balita ay baka sa darating na mga linggo ay ang ating pong prayer meeting ay magawa na po natin ng face-to-face. Dahil ayon po sa ating government, pwede na po yung 30% na capacity para sa mga religious gathering. At nakikita natin yung improvement sa kalagayan natin sa pandemyang ito, at maaari siguro mga ilang linggo ay ganoon din yung ating pong sama-samang pagsamba ay magawa na rin po natin ng face-to-face. Kaya alam po natin na ang Diyos ay patuloy na kumikilos, no, sa buhay natin, ganoon din sa ating bansa. No, patuloy siyang gumagawa ng mga paraan upang ang ating buhay ay maging maayos. At sa gabing ito, nais ko pong talakayin ang isang sabihin natin mga dati ng katuruan, pero ito po ay mahalaga sa bawat sa atin dahil alam po natin na ang pandemya ay nagbigay po sa atin ng mahirap na sitwasyon, hindi lang sa buhay natin kundi sa ating espiritual na pamumuhay. At
napakahalaga po yung ating pagsasama-sama, pero niloob din ng Panginoon na mangyari dahil alam ng Diyos na meron siyang gustong ituro sa bawat isa, no? Sa bawat tao na kanyang nilikha. So bago po tayo magsimula, tayo po muna isang daling manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri sa iyo sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa aming pong buhay, maging sa aming pong bawat pamilya na kung saan iyong ginagabayan, pinoproteksyonan, Panginoon. Ganon din po sa aming bansa na patuloy na ikaw po ang siyang kumakalinga sa aming gobyerno na kumikilos para matugunan ang mga pangangailangan, mga problema sa panahong ito. Salamat din, Panginoon, sa mga doktor na ginagamit mo upang ang aming pong mga kababayan ay sila po ay magamot ng maayos at sila ay makaranas ng kagalingan buhat po sila. Dalayan po namin sa gabing ito, ikaw po ang siyang manguna. Bigyan mo po kami ng karunungan upang ang iyong salita ay lubos po namin maunawaan. At ito, Panginoon, ay maging gabay po namin sa aming buhay. Gawin mo po kaming sisibilan na handang tumanggap ng iyong mga biyayang salita. Linisin mo po kami, patawarin po kami sa aming mga kasalanan. At hayaan mo, Panginoon, sa gabing ito, sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita, ay maitaas po namin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, ang ating pong pag-uusapan ay matatagpuan po sa Efeso chapter 4. Kung meron po kayong mga Biblia dyan sa inyong kanan, ay makibukas po kayo sa akin. Efeso chapter 4 verse 17 hanggang 24. Ating pong basahin. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pang-unawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan kaunti man lamang. Wala silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Purihin po ang banal na salita ng ating Panginoon at ang ating pong paksa ay ang ating pong title ay Lumang Pagkatao at Bagong Pagkatao. So sa TV, sa mga palabas po sa TV, meron pong isang reality show na pinalabas na kung saan ito po ay patungkol sa makeover. No, kukuha sila ng dalawang contestant na dalawang babae na hindi po maganda. At sa loob po ng 4 na buwan, gagawin nila yung makeover.
May dalawang team po doon na kung saan ang bawat member ay may surgeon, merong makeup artist, merong stylist, meron pong dentist. So, yung itong mga contestant na to na napili nila, sila yung mga nakaranas ng pambubuli, sila yung may mga experience na self-pity or hindi nila naranasan na sila ay matanggap ng ibang tao, or hindi rin yung iba hindi rin naranasan na sila ay ligawan ng mga lalaki dahil doon sa kanilang itsura. At dahil doon ay yun ang naging dahilan kaya sila ay mababa yung tingin nila sa kanilang sarili. So itong makeover na to ay gagawin sa kanila para matulungan yung kanilang sitwasyon. No? Sa loob ng 4 na buwan, may mga prosesong gagawin para sila ay pagandahin. No? At sa loob ng 4 na buwan, di po nila makikita yung sarili nila. Walang salamin. So, pagtapos ng 4 na buwan, lahat ng ginawa sa kanilang pagpapaganda, doon pa lamang nila makikita yung kanilang itsura. At yung mga contestants, nagugulat sila dun sa itsura nila kung nakita nila sa salamin. At yung ilan sinasabi, parang hindi ako ito. No, napakaganda ko. So nagbibigay yan ng sobrang emosyon sa kanila, sobrang kasiyahan sa kanila. At pinapakita dun yung before and after. No? Ang layo-layo nung pagkakaiba nung itsura nila before at nung after 4 months. At maging yung kanilang mga family ay tuntua, no, dun sa nangyari dun sa kanilang masabuhay. At inisip nila ito na yung bagong simula ng kanilang buhay. So ang title ng reality show na yun is The Swan. So merong team doon at mamimili kung sino yung pinakamaganda, siya yung mananalo. Pero yung ibang contestant, sabi nila kahit hindi ako manalo, parang nanalo na rin ako. Kasi ang laki nung nagbago sa itsura ko. Kasi yun po yung standard ng mundo natin sa panahon ngayon. Na kung saan ang kagandahan ay nakapokus, no, sa physical na appearance sa panlabas. Pero pag pinag-usapan po natin ang salita ng Panginoon patungkol po sa kagandahan, no, ang appearance ng pagkatao, ay hindi po ito tumutukoy sa panglabas. Ito po ay tumutukoy sa panloob na pagkatao o kagandahan ng kalooban natin. No, kaya basahin po natin yung sabi doon sa chapter 4 verse 17 verse hanggang 19. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at walang silang pag-unawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila ay naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahiyan, kaunti man lamang. Wala silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Si Paul po ang sumulat ng Epeso. Ito ay sulat po niya sa mga kapatid sa Epeso. At sinabi niya doon sa verse 17 to 19, ito ay kaugnayan ng natin, no, bilang mga mananampalataya doon sa mga unbeliever. Kasi yung tinutukoy ni Paul doon sa verse
17 hanggang 19, ito yung buhay ng mga hindi nananampalataya sa Panginoon. Kapag pinag-usapan po natin yung spiritual o moral issue ng mga unbeliever, ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoon, marumi po ang kanilang pamumuhay. No? Wala pong kabuluhan yung kanilang mga ginagawa. At yung mga unbeliever, sila po yung separated, no, sa ating Panginoon. Wala po silang kaalaman sa katotohanan patungkol sa Diyos. Bulag sila sa katotohanan. Matigas ang kanilang mga ulo. Katulad ng isang bato. No, sinasabi ni Paul doon, huwag kayong tumulad sa mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. No? Hindi ganyan yung buhay na inaasahan ni Paul. Kasi si Paul ay naging malaking bahagi ng kanilang buhay. Si Paul ay nangaral sa kanila ng salita ng Panginoon. Si Paul ay nagturo sa kanila ng salita ng Panginoon sa kanila upang magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. So, ang nangyari, yung mga mananampalataya doon sa Efeso, no, nakikinig sila at nag-a-agree sila doon sa katotohanan na tinuturo ni Paul, pero hindi nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Walang prosesong pagbabagong nangyayari sa kanilang buhay. Sabi doon sa verse 20 hanggang 21, ang sabi ni Paul, hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan sa Kanya. So inilalawan ni Paul ang kaugnayan ng Kristiyano sa laman at ang dating kalikasan. No, kasi sinasabi ni Paul dati, ganito kayo, no, katulad ng mga hindi mananampalataya. Pero nagbago yon dahil kayo ay naaralan, kayo ay nabahagihan na ng salita ng Panginoon. At naturuan kayo ng mga salita ng Diyos kung paano kayo susunod sa Kanya. Pero hindi yun yung nakita ni Paul sa mga mananampalataya sa Efeso. So pinapakinggan lang nila pero kulang sila sa action. No, hindi nila ginagawa yung dapat nilang gawin. So itong pandemya na to, dalawa yung pwedeng mangyari sa atin kung pag-uusapan po natin yung ating buhay spiritual. Una, pwedeng ito ay magtulak sa atin para tayo ay lalong lumapit sa Panginoon, lalo tayong lumago dahil pinapakita ng Diyos na wala kayong magagawa kung hindi ako ang kasama nyo, kung hindi kayo magtitiwala sa akin. Pero pangalawa, pwede din nasa ilan, no, sa ating mga kapatid, ito ang maging dahilan para bumalik tayo dun sa dati nating buhay nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. No, hindi ko alam kung pag bumalik po tayo sa face to face, hindi ko alam na yung lahat ng dating nakakasama natin sa pagsamba sa Panginoon ay makakasama pa natin ulit. No? Pero sana makasama po natin sila. Kaya ang gusto ng Panginoon sa buhay po natin, yung mga natututunan natin na aral patungkol sa ating Panginoong Hesus ay dapat natin gawin sa buhay natin. Dahil kung hindi, maaaring bumalik po tayo doon sa dati nating buhay, doon sa ating lumang pagkatao, na kung saan matutulad tayo sa mga unbeliever na hindi kumikilala
sa Panginoon. So, basahin natin yung verse 23 hanggang 24. Magbago na kayo ng diwa ng verse 22 po pala hanggang 24. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos at nahahayag na matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Now, sabi po dun sa verse 22, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. No, parang pwede natin sabihin na tayo, araw-araw, magsusuot tayo ng damit. No? At yung damit po natin na sinusuot ay nadudumihan. Hindi pwede na yung damit natin, pwede po natin gamitin hanggang isang linggo. Kasi kapag ginamit po natin yung damit natin na marumi na, pwede itong makabuo ng mikrobyo. At yung mikrobyong ito ay pwedeng magdulot sa atin ng sakit. At maaaring magkasakit tayo dahil marumi na yung ating sinusuot. Kaya dito pinag-uusapan, no? Sinasalarawan yung repentance na kailangan po natin gawin bilang mga anak ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Diyos na kung tayo ay nagkakasala, lumalapit tayo para hindi tayo nagpapatuloy doon sa kasalanan ating ginagawa. Ang katotohanan ng kaligtasan ay nagtuturo ng kabuuan ng katotohanan patungkol sa Diyos. No, yung truth ng ating Panginoon, no, si Jesus, na kung saan kapag nakilala natin ang Panginoon, may intindihan na natin yung mga lahat ng bagay na nangyayari. Tulad ng creation, no, ng history, ng buhay natin, ng relasyon natin, no, ng langit, ng impyerno, ang paghuhukom. No, kapag nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, doon natin mauunawaan. Magkakaroon tayo ng pagkaunawa sa katotohanan sa mga bagay sa paligid po natin. Kaya yung kasalanan ay nagpapalayo sa atin, bumubulag sa atin sa mga katotohanan na nais ng Diyos na malaman po natin. At bahagi po ng ating kabahagi po ng kaligtasan ay yung pag-renew ng ating pag-iisip, pagbabago ng ating pag-iisip, no? Pagkaunawa sa ating pananampalataya, no? Yung motibo natin, yung ginagawa po natin sa ating buhay sa Panginoon. So sabi po dun sa Ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ibinabalik tayo sa salitang kaya't na mababasa po natin doon sa chapter 5 ng 2 Corinthians chapter 4 verse 14 to 16, na kung saan sinasabi ni Pablo na ang lahat ng mananampalataya ay namatay na kasama ni Kristo at hindi na dapat nabubuhay para sa kanyang sarili. Hindi na makumundo ang ating pamumuhay. Dapat tayo ay spiritual na, no? Sumusunod na tayo sa Panginoon. So, yun po yung tinatawag na new creation. No? Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon,
nagkaroon po tayo ng bagong pagkatao. Dahil ang Diyos ang siyang kumilos sa ating buhay upang maunawaan natin ang ating kalagayan. Yung kamatayan po ay tumutukoy po sa dati nating pagkatao na kung saan ito po ay kasama sa ipinako sa krus ng ating Panginoon, na libing na itong kasama niya at gaya ng pagkabuhay na muli ni Kristo ng kanyang Ama, gayon din naman binuhay tayong kasama ni Kristo upang tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. No, napaka buti ng Panginoon, no? Dahil sa dami po ng tao sa mundo, no, isa po tayo sa pinili ng Panginoon upang maranasan yung new creation, no, yung bagong pagkatao na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon, no? Dun sa Romans 6 chapter 4, ang binuhay na muling pagkatao ng mananampalataya ang tinutukoy ni Pablo sa 2 Korinto 5:17 bilang isang bagong nilalang. Ano ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang? So, una po, dapat po nating maintindihan ang katotohanan ito. Ito po ay isang paglika o isang bagay na ginawa ng Panginoon. No, sabi doon sa John chapter 1 verse 13 na ang bagong kapanganakang ito ay naganap ayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi ko po kanina, yung pagpili ng Panginoon, no, yung chosen, pagpili niya sa atin. No, hindi po natin naranasan yung bagong pagkatao dahil sa ating sariling kakayanan. Ginusto nating gawing bagong nilang ating sarili o simpleng nilinis tayo ng Diyos. Nilinis ng Diyos yung ating lumang pagkatao. No, yung paglikha ng Diyos ng kapanganakang ito, bagong pagkatao natin. Parang may yan tulad po natin sa creation, na kung saan nagsimula sa wala hanggang sa ito ay nabuo. Ganun po yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. So, pangalawa po, ano yung ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang? Wala na ang dati nating pagkatao. Siyempre, bago na po. So, yung dati po, ito po ay tumutukoy sa lahat ng bagay na bahagi ng ating lumang kalikasan, na kung saan ang ating pong buhay noon ay natural na mapagmataas, no? Tayo ay suwail, pagtitiwala sa ating mga sariling gawa, no? Yung ating mga opinyon, yung ating hindi magagandang pag-uugali at mga naisin sa buhay. Tayo ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. So, ang pinakamahalaga sa lahat, namatay na ang dating pag-ibig kasama ang pansariling katwiran, pagmamataas sa sarili at pagpapawalang sala sa sarili. Tumingin tayo sa bagong pagkatao at lumayo tayo sa kasalanan at tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Ating Panginoong Hesus na kung saan namatay para sa atin upang maranasan natin ang bagong kalikasan, ang bagong pagkataong ito.
kasabay po ng ating bagong kalikasan na pinagkaloob ng Panginoon, nagkaroon po tayo ng mga bagong bagay sa buhay natin. Na yung buhay po natin dati ay hindi nagbibigay ng kalwalatian sa Panginoon. Ngayon po na tayo ay sumusunod sa Panginoon, yung buhay po natin ay nagiging mabangong samyo sa Kanya. Dahil tayo po ay nagpapatuloy na sumunod sa ating Panginoon. Dati po yung Biblia, alam na po natin yan. Maring hindi pa po tayo Kristiyano, ay nabasa na natin yan, pero wala po tayong pagkaunawa. Pero nung tayo po ay naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon, yung bagong pagkatao na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, nagkaroon tayo ng pagkauhaw sa salita ng Panginoon. At marami po tayong magagandang nakikita, no, sa salita ng Panginoon na tinuturo niya sa atin na dati hindi po natin nakikita, na dati hindi po natin naiintindihan. Binago na rin yung ating relasyon, no, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa. At yung sa ating mga kaaway, nagkakaroon na po tayo ng kahabagan dahil kumikilos ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng salita niya na tayo ay sumusunod doon sa nais ng Panginoon. Kaya nga sabi po sa Colossus chapter 3 verse 9, at isuot ang bagong pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos at nahayag na matuwid, banal, pamumuhay ayon sa katotohanan. Efeso chapter 4 verse 24 po pala yun. So, bilang mga Kristiyano, nais ng Panginoon, napiliin po natin na tayo ay magpatuloy sa Kanya, no, bilang isang bagong nilalang. Hindi natin kailangan bumalik doon sa ating dating lumang pagkatao dahil patuloy po tayong malalayo sa Panginoon at patuloy po tayong magkakasala. So alam po natin, di po tayo perfecto, pero iba po yung tayo ay meron na pong relasyon sa Panginoon. So yung kasalanan po natin nababawasan na o unti-unti na lang. Hindi katulad nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, tayo po ay alipin ng kasalanan. Wala po tayong kakayanan upang magtagumpay sa mga ito. No? Pinalaya na po tayo ng Panginoon mula sa kasalanan. Kaya wag po nating sayangin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang bagong pagkatao ay isang kahangang-hangang bagay na nagmula sa isipan ng Diyos at nilikas pamagitan ng Kanyang kapangyarihan para sa Kanyang kalwalhatian. So, maganda po yung past. At binabalikan po natin at kinukuha po natin yung mga aral doon upang gamitin po natin sa hinaharap. At hindi po tayo babalik sa nakaraan upang balikan yung mga pagkakamali o yung mga kasalanan na dati nating ginagawa. Nais ng Diyos na maranasan po natin, mga kapatid, yung tunay na kalayaan. No, yung tunay na bagong pagkataong pinagkaloob sa atin na Panginoon. No, kaya mangyayari lamang po yon, yung prosesong yon, kung tayo ay magpapasakop sa Kanya. Bahagi po tayo ng
proseso. No, meron po tayong will, meron po tayong pagkakataong pumili kung ano po yung ating susundin. No, yung lumang pagkatao po natin o yung bagong pagkatao ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya po napakahalaga ng ating buhay panalangin. No, kung saan po ay lumalago yung ating komunikasyon sa ating Panginoon, yung kanyang mga banal na salita na nagbibigay po sa atin ng gabay sa araw-araw na buhay po natin, sa mga desisyon na ginagawa po natin, at yung ating pakikitungo, no, sa ating kapwa mananampalataya. Mga kapatid, ito po ang nais ng Lord, no, sa gabing ito, na nais niyang malaman mo na ikaw na may relasyon sa Panginoon ay isa ka ng bagong nilalang. Huwag na po tayong mamuhay sa pagkakasala. Nais ng Diyos na maranasan natin yung pagpapala niya at mangyayari lang po yun kung tayo ay patuloy na lalapit at magpapasakop sa Kanya bilang Kanyang mga anak. No, sa gabing ito ay ating pong pasalamatan ng Panginoon sa Kanyang mga mabiyayang salita. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita. Pinupuri ka po namin dahil ikaw po ay dakila. Ang iyong pag-ibig ay patuloy po namin nararanasan sa bawat oras, sa bawat sandali, Panginoon. Sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Sinusuko po namin ang buhay, anuman pong karumihan, anuman pong mga kasalanan na patuloy po namin nagagawa. Patawarin po kami, bigyan mo po kami ng kalakasan na magtagumpay. Paalalang po sa amin ang salita mo ang pong natutunan. Gamitin po namin ito upang kami ay magtagumpay sa kasalanan. Dalahin po namin at tulungan po kami na ikaw ang unahin, ikaw po ang aming priority, ang aming pong pananalangin, ang iyong mga salita ay maging sandata po namin sa aming buhay. Dalahin po namin na ikaw po ang laging gumabay sa amin upang patuloy po kami makasunod sa iyo. Dahil alam po namin wala po kami magagawa, Panginoon, kung wala ka po sa aming buhay. Dalahin po namin, Lord, sa gabing ito, yung mga kapatid po namin na nangihina, ikaw po ang patuloy na humipo po sa kanila, patuloy mong paalala sa kanila ang iyong pag-ibig, ang iyong kahabagan, Panginoon. Ano man po kasalanan, alam po namin na kaya po patawarin. Ito po ay pangako sa 1 John 1:9 na kung kami, Panginoon, ay tapat malalapit sa iyo, lilinisin mo, Panginoon, ang lahat ng karumihan sa aming buhay. Marami po salamat sa iyo dahil ikaw po ang nagtuturo sa amin na patuloy ka po kami lumapit sa iyo, lumagaw sa iyo, Panginoon, upang magamit po, Panginoon, ang aming buhay, hindi lang, Panginoon, sa aming pamilya, kundi rin, Panginoon, sa mga gawain na nais mo magawa namin sa higit sa pag-abot sa mga kaluluwang hindi pa nakakakilala. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, magandang gabi po, mga kapatid, at God bless po sa ating lahat. Pakataas po nito, patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon at sama-sama po natin ipanalangin yung ating prayer list. God bless po.